katutubong martial art na nagbibigay ng kakaibang diskarte pagdating sa pakikipaglaban. Unti-unti mang nabago ito dahil sa impluwensya ng iba't ibang kultura. Iisa pa rin ang layunin nito at yan ay protektahan ang sarili. Ano nga ba ang martial art na ito? Yan ang ating aalamin sa episode ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Para mas lalo nating maintindihan ng HIMA, makakasama ko ay isang HIMA practitioner and competitor. Siya rin ang head and founder of Bibak Fencing Club, Mr. Michael Bugnosen. Hi, Sir Mike. Sir Mike, paano ba nagsimula ang HIMA dito sa Pilipinas at gaano ito kakaiba compared to other martial arts? Okay, HIMA started early 2012. Then the beginning was there, tapos hanggang sa nag-evolve na we started with equipments lang na mga motorcycle equipments for safety features lang, and then nag-evolve hanggang 2019 and 2020 when before the pandemic came, a teacher from Canada came over, so we had a formal training sa Bibak Fencing Club, which doon na namin binuo yung Bibak Fencing Club sa Baguio City. Doc Joel, can you tell us naman po kailan dumating ang HIMA dito sa Pilipinas? Nagsimula kaming i-promote yung HIMA around 2015. So, then sinimula naming ituro sa ilang university. Halimbawa, as of now, part ng physical education to ng Cavite State University sa Indang. So, yung part doon, tinuturo namin yung fencing. But dahil sa availability ng gamit, ang ginagamit lang namin ay mga stick, yung rattan. So, what we're teaching is the single stick fencing. So, 2015 hanggang sa meron pang mga ibang grupong nabuo. Tapos, nag-regular na meeting kami, practice, sparring. At the same time, nakagawa na rin kami ng parang 3 annual na competition na kami. Okay, so HIMA is a historical European martial arts. So, meron siyang basis sa Europe, like ours, our basis is Fiore. Okay, the point system here is your limbs are 1 point. So, yan, kamay sa paa, 1 point. If your torso na tamaan, it's 2 points. Pag head naman, it's 3 points. Yun yung so depends on the distance. Of course, kasama po ang edge alignment din. So, kung hindi, yung edge ang tumama, it's not, or the point kung tumama, hindi siya counted. More for dueling, pang duelo lang ba? Kaya wala siya masyadong talas. Kasi that time, yung mga nobles saka mga aristocrat, privilege sila magdala ng sword. So part nung pag sila ay napapahiya o nagkakaroon ng sigalot, they resort to duelo. Kaya naging part ng culture sa Europe noon yung pagdala ng rapier. Sa fencing, masasabi nating yung foil fencing saka yung epee fencing sa mga modern sports Olympic ay nanggaling dito. Now, ang saber kasi ay tinatawag natin siyang military sword. So, ginagamit siya nung panahon ng Napoleonic War hanggang sa 1920s, yung First World War, ginamit pa rin siya. Kaya, mas tag siya as military sword. So, typically, ang saber ay one-edge cutting sword, tapos may point siya, tapos meron siyang dull edge na false edge, wala siyang edge. Ang isang karakteristik ng saber, meron siyang handguard. Ito po yung handguard. Single-handed siya. Fencing mask, gawa sa metal wire mesh at ginagamit upang protektahan ang harap at gilid ng ulo sa atake. Gambeson armor, sinusuot upang protektahan ang katawan at binabawasan ang impact ng thrust o atake. Gauntlet gloves, pinoprotektahan ang kamay sa sparring o laban. Gawa base sa makasaysayang disenyo ng finger gauntlets.
naman sa mga techniques o iba't ibang diskarte ay nagbibigay ng advantage, strategic edge, operational ability at may pangmatagalang epekto sa pagsasanay. Si Michael ay isa sa mga HIMA practitioners na kung saan dahil sa kanyang pagmamahal sa sining at kultura ay patuloy niyang ipinamamahagi ang gamit at kahalagahan ng disiplinang ito. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.